Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Minsan pa po, palapakan natin si Lord sa kanyang kabutihan, sa bawat araw, kapatid, at patuloy na nagiging tapat. Napakabuti po ng ating Diyos sa bawat araw at mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sa kabila ng lahat ay patuloy po tayong manindigan at patuloy po tayong magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. At ngayong umaga, let's prepare our hearts. Napakahalaga po sa nakapakinig na, pwede pa nating pakinggan uli ang salita ng Panginoon. At ito pong mga salita na ito ay importante, hindi lang pinapakinggan, matutunan yung mga salitang ibinabahagi ng Panginoon. So once again, sige po, gusto ko po simulan uli doon po sa ating video. Amen. Yung mensahe ng Panginoon. Yan. So, muli, yan po yung mensahe ni Lord ngayong umaga. It's about viper. It's about snake. Amen. It's about serpent. A type of poisonous snake. Ang ating pong pinag-uusapan. Mapanganib. Amen. Talagang pag tayo po ay nakagat niyan, ay talagang yan po ay toxic at talagang yan po ay lason. Amen. So yan po ay mapanganib. Amen. The vipers, yan po is very dangerous, kapatid. At minsan, kung babalikan po natin ang Genesis 3, makikita po natin doon kung paano po yan gumalaw. Amen. Paano po yung gumawa sa buhay ng isang tao. Amen. Sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, at talagang it will destroy ng buhay, nagwawasak ng buhay. At ngayon po, salamat. Sabi ko nga kanina, pag tiningnan, sabi kanina pagkatapos natin, maraming natatakot ako sa itsura niya. Amen? 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 Talaga namang hindi biro. Amen? So ngayon, mas nakakatakot ngayon. Kasi nga, ito pag nakita mo, siguro bibigyan ka na kagad nito ng tapang at lakas para tumakbo. Amen? Kasi pag nakita natin ganyan, kasi maliit lang, nakikita natin eh. Talagang marami sa atin. Meron nga akong kailan lang kausap na sabi niya, nagulat ako, nandun ako sa CR nila. Kita niya, may gumagapang. Yung pala, very poisonous na ahas. Mga 2 weeks ago. Ayan, na-share sa akin. So, dahil nga medyo masukal, magubat yung kanilang, yung lugar, so may lumabas doon, mahaba eh. 2 dipa din. Isang dipat kalahati. Di ba? At nasabi doon na yun po ay poisonous na klase ng ahas. At ito po yung message si Lord. Sabi nga doon, napakaganda ng buhay ni Adan at ni Eva. Very close sila sa Panginoon. At the same time, ay talagang lagi nilang nararamdaman ng presensya ng Panginoon. Amen? But dahil po sa viper, dahil po sa snake, nakita natin kung paano gumalaw yan at nilason ng kaisipan, ng babae, at nakita natin kung paano yun sumira doon sa buhay ng dalawa. At hanggang ngayon ay nararanasan natin yun, yung pangwasak na ginawa ng viper. Makita natin yun until now. And salamat po. Ngayon ay nakita na natin. Minsan nakakalimutan natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, but makita po natin until now, hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus, hindi pa po yan tuluyang natutupok. Amen? Alam natin ngayon na patuloy yan na nanamantala, gumagawa ng pagkakataon na para po tayong lahat ay silain, matrap nito pong vipers na ito at makagat tayo, matuklaw tayo para po tayo ay tayo mamatay. Tayo malagay sa panghanib ang ating mga buhay. Kaya makita natin na hindi po biro yung galaw nito. Amen? So ngayon, na-encounter pa ba natin siya ngayon? Yes. At ang problema ngayon, kasi hindi na ganyan yung itsura niya. Amen? Ito, nakakatakot to pag ganito. Makakatakas ka nga matatakbuhan mo. Pero ngayon, yung itsura nito ay iba na pagkakaharapin natin. Amen? At yan po yung message si Lord ngayong umaga. 3 bagay po na makikita natin. Yung anyo niya ngayon, yung bagong anyo nitong viper na ito sa panahon natin ngayon. Na kapag tayo natuklaw niyan, ikamamatay natin. Marahil hindi physical, somehow yung ating spiritual na buhay, yung ating relasyon sa Panginoon,
Amen? But praise God, ngayong umaga ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Paano natin pagtatagumpayan at makilala natin patuloy yung bagong anyo nito. Amen? Maraming anyo ito eh. Pero ngayong umaga, mayroon 3 anyo na kung saan ay nagiging katauhan itong viper ng ahas na ito na pwedeng magpahamak sa buhay ng bawat isa, magwasak sa atin at sa ating pamilya, sa gawain ng Diyos. Amen? So, hindi po biro. Kaya salamat muli sa Panginoon na sa patuloy nating pag-asa sa Panginoon. Amen? Talagang I thank God doon sa ginagawa niya, sa pagbibigay niya to answering our prayer. God is always there and answering our prayers and bawat kasagutan sa panalangin by asking sa Panginoon. Na sabi ko nga every time we pray, it is our response to God's love, and God, as we pray, demonstrate His love for us by meeting our needs, by providing our needs. Kung ano man ang hinihingi mo sa Panginoon. Isa po sa laging dalangin ko, yung message every Sunday, yan po ay Monday pa lang. So mamaya, pag-uwi namin gabi, pagdating ng gabi, kami po ay nananalangin. Kahit Sunday, tuloy po ang prayer namin as a family. At doon pa lang po hinihingi na yung message next Sunday. Isang linggo po yon. Amen? Kaya salamat doon sa mga sitwasyon na pinagdaraanan natin at COVID-19, hindi siya biro. Talagang matinding kawalan ang mga nararanasan. Amen? At nakita natin, kila Eva at Adan, matindi ang great loss din ang nawala sa kanila. Dati hindi na sila kailangan maghanap buhay pa. Lahat ng pangangailangan nila well provided of God. But because of sin, because of the trials, because of the trouble na nangyari, bunga ng vipers, ay nakita natin na wala yung magagandang maraming bagay. Amen? At ganun din si Job na matindi rin ang pinagdaanan. Amen? Na nangyayari sa panahon natin ngayon. There are great loss. Amen? But talagang pagtitingnan natin, parang mahirap ng pantayan yung matinding kawalan na naranasan ni Job. Na ngayong kapulutan natin ng aral, na bagamat yan ay pwedeng mangyari sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, makaranas tayo ng great loss. Yan naman ay physical, financial, spiritual. Matindi yung kay Job 10 anak. Nawala ang health, nawala ang wealth, nawala ang 10 anak. Mabigat na, napakabigat po nun. Pag tinitinan ko, sa pag umiikot ako, may mga nawawalan, isa pa lang ang nawala na mahal sa buhay. Minsan nga, kaibigan pa lang, kakilala pa lang, hindi halos kinakaya. How much more kaya kung babalikan natin si Job, matinding kawalan ang naranasan niya. Pero hindi po nagbago si Job sa Panginoon. Job never accused God. Yun po yung nilalagay ko lagi sa isip at puso. Amen? The Lord remind me lagi, pag naisip ko si Job, he never accused. Hindi lang yung nangyari sa kanya, but Job, in spite of great loss, he never accused God. He never charged God foolishly. Amen? Hindi siya naging negatibo. Na ngayon, simpleng bagay o maliit, pwedeng nawalan, mabigat din yon, pero talagang makita mo yung nagiging negatibo. Amen? That it will destroy and destruct sa family, sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero si Job, nakita natin, pati asawa niya ay talagang matindi ang hikayat sa kanya. Pero talagang matindi po ang paninindigan ni Job. Amen? Sa kabila ng lahat, hindi siya na-convince na siya'y hihinto. Nang lumayo at tumigil na sa Panginoon. Amen? Kasama ng mga kaibigan niya. Think of it. Kasi yun ang gusto ni Lord sa atin. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Kaya itong mga message na ito, maaaring hindi natin matapatan yung buhay ni Job, yung matinding kawalan niya, pero maging modelo natin siya. Na kung siya nga. Amen? Kasi yan, inilagay sa Bible yan, hindi not only to read, but to meditate and to learn. Amen? At matutunan natin at simple lang, talagang matibay. Totoo, matibay ang kanyang pananalig sa Diyos. Kapag ganyan din tayo, kahit ano pang matinding kawalan ang pwede natin pagdaanan. Amen? Like Job, we will never give up. Hindi ka napakasarap nun. Amen? Nawa, hindi lang yung pangarap. Amen? Tayo po ba'y nangangarap na, sinabi nga ni Pastora kanina, na tayo po hanggang huli, makapanindigan ka? Do you desire na hanggang huli, hindi mo pa naman alam kung anong pwede mong pagdaanan, but like Job, amen, tayo po ay makapanatili sa tawag, pagsunod, pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Diba? Pag tinignan natin, hindi siya madaling, but let be encouraged and be like Job.
Let's Job be a model sa atin. Amen? Kaya kung pumunta tayo kay Lord Jesus, mas mabigat po yon. Pag na-consider natin maigi ang ginawa ng Panginoong Yesus, talagang, amen, at gawin natin siya modelo, amen. Kay Job pa lang, satisfied na eh. Kaya sapat ang salita ng Diyos. Amen? Na there is no reason to quit, there is no reason to give up. Amen? Kaya nga, naituro lang talaga sa atin, salamat sa Panginoon. Unless we fix our eyes on Jesus, we can stand firm and steady. That is God's grace eh. Jesus is God's grace. Only by grace we can stand. Amen? If we look to Jesus, wala nang iba eh. He is the way, the truth, and the life. Talagang siya lang ang daan. Don't look to others. Don't be connected to others. Be connected to our Lord Jesus Christ. Amen? Minsan nadaanan natin yun na, bakit ano nangyari? And somehow we are not connected sa Panginoon. O, hindi ganun katibay ang ating connection sa Panginoon. Amen? So be strong tayo sa connection natin sa Panginoon. Kasi siya yung tamang daan ng buhay at pag-asa ng bawat isa sa atin. At ngayong umaga, kapatid, amen, na minsan pa, ito pong viper na ito, the snakes, kapatid, Satan, ay continually moving and working sa buhay natin. Hindi tayo tatantanan nito eh. Kahit na napagdaanan, may dinaanan na tayo, talagang babalik-balik to at gagalaw at gagawa. Amen? But praise God, tinitinan ko pa yung message, talagang every message, especially at COVID-19, talagang niluluhog natin yan sa Panginoong matinding pagkaluhog. Not like before. Amen? Hinihingi natin, but ito pong pandemya na ito, talagang this kind of trouble na talagang nagpapatibay bilang pastor, bilang leader, kapag inunawa natin yung sitwasyon natin ngayon, na ngayon pa lang makikita natin na kawawa ang walang pananalig sa Panginoon. Sa panahon ng pandemyang ito, kaya nakita natin, ang dami niyang reminder, amen, sa pag inunawa natin maigi itong pandemya na ito, na nagpala sa marami na sumiksik sa Panginoon, nagpahamak sa mga hindi sumiksik sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po nung message ng Sunday. Amen? Joy and trials. Amen? Huwag kang malungkot, maggalak ka. Maggalak daw tayo kapag dumaranas tayo ng pagsubok. At mangyayari yun if you look beyond the trials and troubles ng buhay. If you do not focus on trials and troubles, if you do not focus on others, but focus on Jesus. Amen? At the same time, focus doon sa laging huwag kakalimutan. Ano yung magandang bagay na plano ng Panginoon, what God wanted to achieve, to accomplish in this trouble sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Meron yun eh. Meron talaga at napagagandang mga bagay yun na matutunan natin. At the same time, all we need to do, sabi nga dun sa message, let us look and the power of prayer. Amen? Gusto mo mapatunayan, makapangyarihan ang panalangin? Yan, in times of trouble, diyan mo siya makikita. Amen? Amen? Kaya marami na mali ang response. Kung kailang may trouble, saka hindi na panalangin. Amen? In times of trouble, mas lalo tayong sumiksik sa Panginoon. Kaya nga yung babae, 12 taong dinudugo, siya po ay naka-release, na-relieve, siya po ay na-deliver doon sa desperate situation and condition ng kanyang buhay. Dahil kumonekta siya sa Panginoon. Hindi siya talaga mananampalataya. Bagamat siya'y mayaman, maraming pera, no? At the same time, maganda ang kalusugan, pero nagkaroon ng karamdaman, naubos ang lahat. Na-desperate, pero nung kumonekta sa Panginoon, na-delivered siya. At nagkaroon siya ng, amen, he declared the goodness of God. Amen. Sa buhay na ito, let's grab the opportunity, Lord. Nawa ang buhay namin ito, ang buhay kong ito, ay patuloy na magamit to declare your goodness, your greatness, O God. You are so good, Panginoon, na itong mga bibig namin na ito at buhay, lagi itong magsasambit sa maraming tao, magdideklara ng kabutihan mo. Hindi mapunta doon sa mga bagay, salitang mga to charge God. Amen? To accuse, to attack God foolishly. Amen? See, yun eh. Kaya ngayon, napakahalaga na ito po ay marahil hindi na ganyan yung kanyang mukha ngayon. Amen? Pero yan po yung nananatiling umaatake sa buhay ng bawat isa. At of course, alam natin yan, to steal, to kill, and destroy. Pag yan ay talagang gumalaw at hindi natin siya napigilan. Amen? Hindi natin siya, hindi natin ito
shut out, sabi nga. Amen? Pag hindi natin to na stay away, kailangan mapalayas natin to. Amen? Ang gawang ng diablo na ito. Itong diablo na ito, the viper, na siya ngayon ay bago na ang kanyang anyo. Amen? And sige, tayo po ay, minsan pa po, palapakan natin si Lord. Let's meditate, let's enjoy our day, kahit na masungit ang panahon, kapatid. Sige po, basahin natin yung, tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Amen? Isang bagay po na natutunan ko rin, mas masarap na paulit-ulit mong binabasa ang pinaka-importante sa salita ng Diyos. Minsan ganun eh. Pag hindi natin naintindihan, pag narinig mo, parang okay na, no? Hanggat hindi mo natututunan, hanggat hindi mo na-i-apply, hindi pa naging pagpapala sa iyo ang salita. Let this word, let every message of God ay magpala sa atin. At yan ay magpapala kapag yan ay nagaganap na sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya the more we read, the more we meditate the Word of God, the more yan ay maintindihan natin. The more yan na mag-i-influensya sa atin. Amen? Kaya hindi lang natin isang beses yan. Kaya you are blessed kapag you give more time to hear the Word of God. Amen? Kaya kung 4 ang service natin, yung araw ng linggo talaga binibigay mo at pinapakinggan mo, kapatid, seryoso ka sa Panginoon na nakikinig, it will bless your life. It will bless your family. Amen? It will strengthen us. Napakahalaga ngayon na maging matatag, maging matibay like Job sa pananalig, pagkakilala sa ating Panginoon. Ito po, ilang beses na nga itong message na ito. Pero this day, kapatid, yung message na binigay sa atin ay iba po yung ating, before it's about storm. Yung kung ano natin yung message dito, it's about storm. That we are protected in all storms sa buhay. But today, it's about viper, yung tinuturo ni Lord, yung ahas na tumuklaw at pumulupot sa kamay ni Paul, man, na napaka very dangerous or poisonous na klase ng ahas. Man. Ito pong sabi ng Acts chapter 28 verse 1 to 6. Once again, let's read it. And when they were escaped, and when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. Verse 2, and the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us everyone because of the present rain, because of the cold. Ayan, dahilan doon. Kaya po sila, dahil sa ulan, amen, at dahil malamig, yun, sila po ay pinakitaan ng maganda. Itong mga nakatira doon sa Melita. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hung on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he was escaped the sea, yet vengeance suffer not to live. Verse 5, and he shook off the beast into the fire and felt no harm. Last verse, however, they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their mind and said that he was a god. Amen. Basahin ko po sa Tagalog, nang makaligtas na kami. Amen. Sabi ni Pablo, nalaman naming ang pulong iyon ay tinawag na Malta. Amen. Amen. Napakaganda at nang ipinakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pedro naman namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roon lumabas ang isang ahas. Tinuklaw ito at pinuluputan ang kamay ni Pablo.
Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro ang taong ito, ang taong iyan, na nakaligtas nga siya sa dagat. Amen? Ang siguro'y mamamatay tao iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Verse 5, subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Verse 6, hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyari sa kanya, nagbago sila ng akala. Amen. Kanila iba yung akala, nagbago ng akala. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Minsan ba palapakan natin si Lord Jesus Christ? Hallelujah! We give you praise, oh God. We give you glory and honor. Thank you once again for this moment, oh God. We commit this gathering to you once again into your hand, and we claim that you will establish and bless. You will move and work and create, preserve and govern in this gathering, O God. Bless each one of us. Speak to our hearts, O God. Bless your people. Strengthen and empower us once again. Strengthen our faith, Lord. Strengthen our knowledge before you. Strengthen our knowledge about your words, O God. Help us, Lord, to listen carefully. Help us to value your word. Help us to hear with faith, O God, in the mighty name of Jesus. And let your Holy Spirit move and work to strengthen and empower. We need to be strong and courageous, Lord, sa panahon namin ngayon, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sapagkat once again, you remind us, mahabang panahon na ang aming mga ninuno ay winasak yung magandang kalagayan nitong viper na ito, nitong ahas na ito. Simbolo ng diablo, Panginoon. Na siyang ahas, na siyang diablo, Panginoon. Na sa panahon namin ngayon ay patuloy na gumagalaw, patuloy na gumagawa upang kami nakawan, patayin at wasakin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa katotohanan na itinuturo mo. Sapagkat somehow, talagang madaling nakakapasok ang ahas na ito, the viper, Panginoon, Satan, Lord. Because we somehow, nag-iba na siya ng anyo sa panahon namin ngayon. Kaya salamat muli sa tatlong bagay na magtuturo sa amin. Na ito palang tatlong bagay na ito, the viper, the snake, Satan, Panginoon. Ito po yung nagagamit. Ito pong bagong anyo niya upang kami ay wasakin, patayin at nakawin, Panginoon. Upang kami ay pabagsakin, Panginoon. But salamat sapagkat ipinulgar mo siya ngayon ng bagong anyo ng diablo, Panginoon, na somehow hindi namin namamalayan. Ang diablo ay patuloy na gumagawa at gumagamit ng kaaway, gumagamit ng tao, Panginoon. And somehow, kami ay pwedeng magamit. Kaya Lord, salamat po sa iyong mga salita. Let your word continually sanctify our lives, strengthen and empower. Help us to know the truth of this message at magpala po sa amin. Magbigay sa amin ng katagumpayan sa aming buong pamilya. Purihin ka. Salamat muli. Because you are always there and hear our prayers to strengthen our faith, O God. Once again, bless your people. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. So ito po, pag sinabing viper, that is serpent, yan po ay maihalin tulad natin sa poison. Amen. Nakita natin kung paano niyan nilason yung ating mga ninuno at nasira ang kanilang mga buhay. But praise God, kapatid, sapat po ang biyaya ng Diyos sa atin, sapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He gave Jesus Christ for us to be saved. Amen. At wala makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napakahalaga lang talaga, man, na habang nabubuhay tayo, we need to value God, we need to trust God in His Word. Amen? At patuloy na i-value natin yung kanyang mga salita. At ngayong umaga, sige, ito pong Acts chapter 28 verse 1 to 6, kapatid. So ito po'y patungkol kay Paul, amen. At kung susundan natin, ito po'y paglalakbay ni Pablo, amen. Paul in his journey doon po sa Roma, amen. Sabi doon, habang siya'y naglalakbay doon sa Roma, nakita natin sumakay sila ng barko, amen. Papunta doon sa Roma at
Si Paul po ay was going to Rome as a prisoner, amen, bilang preso. Siya po'y papunta ng Roma and many trials awaited him in Rome. Napakarami niyang pinagdaanan na problema. And somehow sa atin makikita natin, it remind us also, do you have problems? Do you have trials? Amen? So ito po, nakita natin, many trials awaited. Amen? So, magbigay ito ng awareness sa atin na pwedeng ganito yung ating mga sitwasyon at kondisyon at somehow there are many trials awaited in us sa ating paglalakbay tungo sa langit. Ito, tungo sa Rome. But sa atin po, as a believers, once again, amen? Kaya makikita po natin, sila po yung naglalakbay. If we remember, kapatid, amen? If we recall the storms and the shipwreck, amen? Yung kanilang, yung troubles, yung storm, at yung destruction na kanila pong naranasan, a violent storm, na talagang habang nakasakay sila sa barko, papunta silang Roma, bilang preso siya, ay nakita natin na dumaan sila at maraming nakaranas sila ng matinding violent storm na talagang halos masira yung barkong sinasakyan nila Pablo. Amen? But sabi nga doon, Paul was comforted by an angel in the storms. According to Acts 27, ito po chapter 28, sa chapter 27, verse 22 to 25, makikita po natin doon kung yung angel of the Lord na kinumport. Amen? Si Pablo nung gabi bago mangyari yon, amen, ay nagpakita yung anghel at sinabi sa kanila na ganito yung mangyayari sa inyo, amen, matinding violent storm mararanasan ninyo yan. And pero lahat kayo ay, sabi nga doon, lahat kayo ay mabubuhay. They were shipwrecked and stranded on an island but all alive. Amen. Pero nakita natin doon nung nandun na sila sa baybayin at matindi na yung storms, talagang halos mawasak na yung barko. Nakita natin yung mga marino ay naghulog ng bangka at tatakas sila. Amen? Na makikita natin na talagang that is one of the response sa mga trouble, sa mga trials na meron tayo. Itong mga ano na ito, nakita nila na parang mawawasak na yung barko at lulubog ito. Amen? Siyempre may idea yun, alam nun eh. Mga marine sila, pero talagang makikita din natin na hindi lang tayo pwedeng manangan sa nalalaman natin. Amen? Na kahit alam nila, amen? Na parang ramdam nila yun eh. Kumbaga may idea sila. Kung pairali nila yung kanilang mga karanasan at kaalaman na itong barko na ito, wala na ito, lulubog na ito. Kaya po talagang makikita natin, naghulog na ng bangka at tatakas na sila. Pero si Pablo, kausap niya ang Diyos, nakita natin mas lamang pa rin yung ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa relasyon sa Panginoon, nakita natin kung paano na ito pong anghel ng Diyos ay kinausap si Pablo. At sinabi na doon na lahat ng nasa loob ng barko ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, ang lalabas doon mapapahamak. Kaya yung lalabas na, tatakas na, pinigilan ni Pablo itong mga marino na lumabas doon sa barko. Kasi sila yung mamamatay. Amen? Makikita natin yung kaysa sa diskarte lang, mas mahalaga yung instruction na nanggagaling sa Panginoon. Hindi tayo mapapahamak. Pero kung mga diskarte lang, based on our own understanding, napahamak sana yung mga marino. Kasi nagulog na ng bangka eh. Pero dahil nakinig sila na wag kayong lalabas, kung hindi mamamatay kayo, wala nga napahamak. Hanggang napunta sila doon sa pulo ng Malta, may na kung saan meron doon mga tribo, may mga katutubo doon na nakatira doon, may napunta sila doon. And sabi nga, lahat sila ay buhay. They were met by the kind natives. Amen? A warm fire and trouble ahead. Amen? So nakita natin, nung nakita nila yung nakapunta na sila doon, malamig, maulan. Amen? Kaya po sila'y nagsiga, amen, a warm fire, and makita natin, doon po pumasok yung trouble. Amen? Doon pumasok yung trouble. Ano yung trouble na pumasok doon? Viper coming out of the fire attacks Paul. Amen? So nakita natin na ito pong ahas ay coming out mula doon sa apoy habang nagsisiga sila Pablo, lumabas ang ahas.
At nakita natin, inatake po si Pablo. And ito po may magandang paalala sa atin. Na nakikita natin, yung mga sitwasyon na ganoon, ay nag-share sa atin, a viper coming out of the fire. Ibig sabihin, tinuturo sa atin ngayong umaga that viper often appear out of fire of life. Na talagang itong ahas, itong viper, the snake, Satan, open, kadalasan ay nangyayari, welcome, nagaganap out of fire sa panahon ng troubles. Kaya, be reminded palagi, kapag tayo po humaharap sa mga troubles and trials, diyan po madalas lumalabas, nagka-come out, nangyayari, yung nag-a-appear, yung si Satan, yung diablo, na sumisira at nangwawasak ng buhay. Times of trouble make us vulnerable. Sa panahon ng trouble, huwag mong kakalimutan, pag may mga trouble tayo, may mga trials tayo, we are vulnerable. It means easy to hurt. Kaya po, pag may mga problema, nakikita natin yung ating nagiging kondisyon, sitwasyon. Bilang tao, makikita natin, maramdamin, iba-iba ang nagiging natin. Doon tayo nakikita natin, nagiging negatibo ang isang tao pag may mga problema na, lalo na pag hindi malalim. So tayo po exposed pag tayo ay in times of trouble, ang ating sitwasyon at kalagayan, tayo po exposed, tayo ay weak. Madalas yon. Kaya bakit doon umaatake ang kaaway? Pag may mga problema, may trials tayo, sabi nga doon sa message na nakaraan na ibinigay, the evil forces will join. Sa panahon ng troubles and trials, doon po pumapasok ang kaaway. Hindi lang isa, the evil forces, ang diablo at ang kanyang kampon ay umaatake doon, sumasali doon, nagjo-join sa ating trouble. Kaya kahit maliit na bagay lang, pwedeng lumaki. Pwedeng magiging hindi simple. Kaya napakahalaga talaga ng mga panalangin. Alam natin yung katotohanan patungkol sa mga bagay na ito. Ma-remind tayo na during trouble, we are weak, we are vulnerable, tayo po exposed, we are sensitive. Ayan, nagiging sensitibo tayo. At the same time, yun po, tayo ay easy to hurt. Madali tayong masaktan ng kaaway. Times of trouble. And sabi dyan, but God has a promise for the fiery times. Yun ang maganda. Sa panahon po ng mga problema, sa panahon ng troubles, ng trials, meron pong pangako si Lord. At mamaya po, ibabasahin po natin yung verse na yan. God has a promise for the fiery times, kapatid. Kaya, ayun, ano ba ang sitwasyon at condition mo ngayon at ng pamilya natin? Amen? Kung tayo pa nasa trouble, tandaan natin yan. Viper often appears out of fires of life sa mga trouble times natin. But God has a promise sa panahon ng mga trials at troubles, kapatid. Meron siyang pangako na dapat nating panghawakan. And sabi diyan, Paul shook of the viper when attacked, and so should be. So ito po yung tinuturo sa atin nung habang nagsisiga, gumagawa sila, umatake yung ahas, makikita natin ano pong ginawa doon. Paul shook off the viper when attacked. Nung umatake ang ahas, ang diablo, kapatid, ito po, he shook off, he prevent. Napigilan niya. At ito po ay na-stay away niya, napalayas niya. Nakita natin na pinagpag niya. At ito po ay hindi siya nasaktan. At ito po yung ating tema ngayong umaga. At sabi nga dyan, full shock of the viper when attacked, and so should be. Dapat tayo din. Ang importante yun Nawa, hindi lang tayo dun sa full shock of the viper. How about us? Ito po yung tinuturo sa atin. God wants us. Nawa tayo rin. Pag umaatake sa panahon ng troubles, trials, ang viper, we must shook off also. Kailangan ito po ay malabanan din natin, ma-avoid, ito po ay ma-eliminate natin itong vipers na ito kapag umaatake siya sa atin. Mapigilan natin siya. Mapalayas natin siya, mawasak natin siya. Kapag ito po ay lumalapit po sa atin. We need to rebuke it, kapatid. Ito po yung ating tema ngayong umaga. Once again, shake off the vipers. Shaking off the vipers. It means we need to avoid, we need to eliminate, we need to remove, kapatid. We need to shut out
the vipers. Kapag ito po ay umatake sa atin, kailan mapalayas natin yan. At ito po ngayong umaga, sabi ko nga, the vipers, ay ngayon ay paano natin siya makikilala. Pag ganyan, sabi ko nga, pag nakakita lang, mas maganda pa nga minsan ganung ahas lang. Nakikita mo ganun, makakatakbo ka na kaagad, mapapatay mo na kaagad. Pero ngayon, sa panahon natin, as a believer, spiritually, na pag-atake nito sa atin, iba na po yung anyo niya, hindi na ganyan. Amen? Hindi na siya yung ganyang itsura ng ahas. Iba na po ang nagiging anyo ng vipers na ito. Kaya paano natin siya mapapatay? Kaya marami ngayon, wasak ang buhay. Wasak ang relasyon sa Panginoon. Kasi nga nakakaatake na hindi natin siya namamalayan kung paano na yung itsura, ano na yung anyo ng vipers ngayon. At ito po yung tatlong anyo ng vipers ngayon. Tatlong itsura ng vipers ngayon para makita natin, malaman natin. Na siyempre, pag umatake yan ay poisonous, yan ay toxic, yan ay lason, ikamamatay natin pag umatake ang ahas na yan. Ngayon, iba na yung anyo niya, paano natin siya makikilala? At ngayong umaga, gusto kong ibigay sa atin, ito po yung message si Lord sa atin ngayon, shaking off the vipers. There are 3 vipers that we need to shaking off sa buhay natin. Bilang mananampalataya, ano ba yung ahas na ito na umaatake sa atin na that we need to shake off? First, ito pa yung unang vipers that we need to shake off sa panahon natin ngayon. Kapatid, verse 3. Basahin ko po yung verse 3. Si Pablo naman namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa sigga. Mula rooy, lumabas ang isang ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Ano po tinuturo sa atin? Ito po yung first viper. Bagong anyo ng viper that we need to shake off. Ayan, shake off the viper of discouragement. Amen? How are you today? Are you discouraged? Kumusta po ang ating buhay sa panahon ngayon, sa mga sitwasyon na meron ka? Amen? If we are not discouraged, praise God. Amen? Amen? Kumusta yung ating kinakaharap sa, di ba? Sa ating pandemic ngayon. O sa mga personal natin buhay, somehow we face different kinds of trials. Itong pandemic na ito, many kinds of trials ang idinulot nito. Very dangerous times ito. Kaya talagang there are many people will be discouraged. So ito po ang bagong anyo ng diablo, ng kaaway, discouragement. Amen? God wants us to be strong and courageous, not discouraged. Ayaw ni Lord ma-discourage tayo. Kaya lagi nating tandaan, don't be discouraged. Amen? Sabi doon, shake off the viper of discouragement. Kaya kung ano yung mga bagay na makakapag-discourage sa iyo, we need to shake off, we need to prevent, we need to remove, we need to shut out the vipers of discouragement, kapatid. Amen? Kasi yan ay lason. Sabihin ng lason, papatayin tayo yan. Yung relasyon natin sa Panginoon, be careful ka. Be careful po tayo. Amen? Amen? Ang diablo ay, sabi nga natin pag gumalaw yan, gumagamit yan ng tao. Be careful. Kaya yung words that look to Jesus, very important. Do not look to others, do not look to circumstances, look to Jesus. Pwedeng gamitin yung kaaway, yun ang ginagamit niya. Tao, amen, others, if we look to others, at the same time, if we look to the circumstances of life. Kaya as a believers, talagang be reminded. Fix our eyes sa Panginoon. Kahit maraming trouble, kahit gaano katindi yung trouble, hayaan mo yung trouble. Kaya kung nabigatan ka, cast all your burdens upon the Lord, but fix your eyes. Trust, obey sa Panginoon. Patuloy nating i-value. Kasi hindi natin alam, kumusta po ba tayo personal? Gaano po ba tayo kadalas magbulay-bulay? Kumusta po yung ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? How we value God's Word? Amen? Kaya kung ikaw ay mananampalataya but you are not meditating God's Word, amen, hindi tayo nag-read, praise God po. Napakahalaga. Amen? Nagagamit lang minsan, we grab the opportunity na yung aming mga anak, but praise God. Amen. So sa bahay, laging ay tuloy-tuloy sa pagbasa, Bible study, at salamat, nakikita namin yung bunga sa aming mga anak. Amen. At the same time, sa atin, kahit sabi mong alam na natin ang salita ng Diyos, if we meditate the Word of God, the more we read, the more we meditate the Word of God, the more we understand, the more we know the truth. If we know the truth will set us free. Merong magandang ibinubunga yan. Kaya kung tayo mananampalataya and we do not value God's Word,
Amen? So talagang magkakaproblema tayo. Amen? Pwede pag umatake ito, talagang we will be discouraged. But if we know the Word of God, alam niyo yon, makikita mo eh. Kahit malakas yung impact ng pangyayari, but because the Word of God, you are always, you are guided, directed by God's Word, makikita natin yung impact niyan. Kahit malakas ang impact niyan, you will not be discouraged. If you know the Word of God, if we hold on to the Word of God. Kaya napakahalaga po nitong tinuturo sa atin. Bilang mananampalataya, we need to shake off the vipers. Amen? Kailangan i-avoid natin, ma-remove natin, ma-shut out natin itong vipers na ito, kapatid. Especially itong first na viper natin of discouragement, kapatid. Pag sinabing discouragement, yan yung mga prostrate. Don't be prostrate, man. Don't be dismayed. Don't be scared. Yan. Weaken. Yun po yung ibig sabihin ng discouragement eh. Yung nadidistress tayo, nawo-worry tayo, nadidemoralize tayo. Amen? Tayo po ay napoprostrate. Nadidismaya ka. Amen? Yan po yung discouragement. Weaken na umihina ka. Amen? Yan po ibig sabihin nun. Shake off the viper of discouragement. Kailangan ma-shake off natin yan. Amen? Kaya nga isa yun. Naalala ko lagi si Pedro. If we do not look to Jesus, hindi tayo nakapokus sa Panginoon, nakapokus tayo sa sitwasyon, sa mga problema, ito po ang nagpapahina sa atin. Nakikita nyo, pansinin nyo, it is true eh. Talagang alam ko, yan ang nagiging nararanasan natin. Tayo ay pinanghihinaan. Lalo na, minsan hindi natin maiwasan. Talagang dadaling ka doon eh. Bubulay-bulayin mo pa yung problema. Iisip-isipin mo pa. Talagang it will cause discouragement because it will weaken us. Kaya sa halip, yun, dapat alisin natin ang paningin doon sa mga pagdi-discourage sa atin. Amen? Yan man ay tao, yan man ay circumstances. Do not fix your eyes to others, to the circumstances. Look your eyes to Jesus. Kasi wala pong na-disappoint. Kailanman walang na-disappoint sa Panginoon. Amen? But sa tao, sa ano pa man bagay, we will be disappointed. Kaya ngayong umaga, once again, kapatid, tayo po ay mapaalalahanan itong salita ng Panginoon na tayo po ay we need to shake off the vipers of discouragement. Amen? Sabi nga, Paul was attacked while helping and doing good. Amen? Ito. Minsan nagagamit nga natin ito eh. Minsan nagiging panangga natin ito eh. Na tayo po ay tumutulong sa church, tumutulong sa pamilya, tayo po ay doing good. Pero ito po, ngayon mag-remind sa atin that Paul was attacked while helping and while doing good. Hindi basihan ang ginawa mong mabuti, ang pagtulong sa Panginoon, sa kapwa, lalo sa gawain ng Diyos, ay hindi ka natin kahinang kaaway. So, di ba? Kasi minsan ganun eh. Kaya ba nagiging kampante tayo? Kasi alam natin. Man, katulad ngayon, may ginawa tayo sa Panginoon. Hindi biro sacrifice. Ako nga, nung nag-prayer si Pastora, dahil katatapos na natin kanina, umakit tayo sa taas, hindi ako nakaupo, sumakit yung aking parang balakang. Napaupo ako bago mag-end si Pastora. Kasi nanakit na yung So yun, ibig sabihin, kapatid, kahit na may ginagawa at makita natin, pwedeng umatake ang kaaway. So anytime, laging gustong umatake ng kaaway. Even you are doing good, helping sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya be reminded, huwag tayo maging kampante dahil may ginawa na tayo sa Panginoon. Yan po ibig sabihin nun. Kaya mahalaga po, alam niyo po, pag minulay-bulay natin to maigi, the more we meditate, we read and meditate this message, mas marami tayong maunawaan kapag ito po ay talagang if we listen and meditate carefully with faith, kapatid. Amen? So ito po yung tinuturo. Paul was attacking while helping. Amen? While doing good, kapatid. He was, sabi doon, ang ginagawa niya, he was gathering a bundle of stick for the fire. Nag-iipon siya kumuha siya ng mga stick para itulong niya doon sa lumagalab lalo ang apoy para mawala yung lamig sa katawan nila kasi gininaw sila dahil sa bagyong pinagdaanan nila. Basa sila. Amen? At umuulan pa niyan. Amen? Vipers often appears when we're doing right. Amen? So yun, minsan yun eh. Parang puhunan na natin yan. Tayo ay wala na tayong problema because we are doing right. Amen?
Amen? As a believers of Jesus Christ, we are walking right. Pag ikaw at ako ay nananampalataya sa Panginoon, tayo po'y matuwid sa Panginoon. We are doing right as a believers. But nakita natin, Paul was attacked while helping and doing good, doing right. Amen? Kasi minsan may ganun tayong, lalo tayong mga Pilipino. Parang pag nakagawa tayo mabuti, parang, okay na, basta ako may ginawa na. Di ba? Madalas nagagamit natin. Pero ito, be reminded. As long na lalo tayong, kailangan natin lumapit sa Panginoon, lalo tayong gumawa ng maraming bagay na magaganda, mabuti, hindi dahilan niya para hindi tayo atakin ng kaaway. Be reminded sa mga bagay na yan. Kaya po yan po ay magpapatalas ng ating kaalaman, na maging gabay natin yan sa buhay natin bilang mananampalataya. Kasi mabibigla ka na lang eh. You will be surprised. Amen? Amen? Pero sabi ni Lord, don't be surprised. Talagang. Kaya pag inunawa natin ang salita ng ating Diyos. Sabi nga, kapatid, Paul could have allowed this attack to make him doubt. Kaya ito pong atake na ito, bakit po ito ay nangyayari? Amen? Nangyayari po ito, ang atake na ito. Amen? Paul could have allowed this attack, man. Sabi nga Satan come to make us doubt, man. Pag umatake yan, isa sa purpose talaga niyan is to make us doubt. Amen. Kaya kahit gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa Panginoon, lumalakad ka ng mabuti, aatake yan. At ang pag-atake niyan, to make us doubt. Kaya makita natin, pag hindi, we are not aware, we are not talagang fully prepared o lumalago salita ng Panginoon, makikita natin na kahit na ang dami mo na nagawa at doubt, makikita mo, kahit leader na, makikita mo eh. Pansinin nyo maigi. Amen? Pag naka-encounter tayo, kahit sabi mong leader, nagkakaroon ng doubt. Kasi yan ang purpose ng kaaway, ng atake ng kaaway. Amen? Kaya if there is doubt, amen? Pag sinabing, ano ba ibig sabihin ng doubt? Pag sinabing doubt, that is lack of confidence. Na biglang-bigla na, walang tayo ng confidence. Amen? Nakita niyo po yon? That is doubt. Amen? Ano pa? Disbelief. Parang nag-disbelief na tayo na parang naho-hopeless tayo. Parang nararamdaman ka ng, di ba? Kaya dapat ito maunawaan talaga natin. Kasi yun ang totoong nangyayari sa atin. If Satan attack, amen? Kapag yan ay hindi natin napansin, nagkaroon tayo ng doubt, nagkaroon tayo ng question. Nagko-question tayo. Kaya makita natin yun sa mga ganun sitwasyon, hindi natin namalaya na doubt na pala tayo. Nagduda na pala tayo. Amen? Nandoon na yung anxiety, yung worry na yan, yung fear, amen? Yung distrust. Ayan na yun eh. Nasa doubt na. Paul could have allowed this attack to make him doubt. Yan na. Yun po yung kaya dapat maintindihan natin what is doubt is. Amen? Distrust, yung fear, anxiety, questioning, disbelief, lack of confidence, hopeless. Pero sabi nga doon, panahon nila Job, panahon ng ating Panginoong Jesus, amen? Si Lord Jesus Christ, hindi siya nag-doubt. Si Job, hindi siya nag-doubt. Atake yun, ha? Alam natin yun, request ng kaaway yun. Si Job, isang taong matuwid, iniling ng kaaway na, kaya lang ikaw, ha? Di ba? Umatake. Pero hindi nagdulot ng doubt. Doon sa nakapaligid sa kanya. Siyang nakaranas, pero yung mga nakapaligid na mga doubtless, yun talaga ang nakita natin, the doubtless, yung kaibigan at yung misis. Kita natin na tinuturuan siya na, o siya ang inatake talaga doon. Nawala ang kalusugan, kayamanan at mga anak niya. Paul could have allowed this attack to make him doubt. Kaya yung atake ng discouragement, magdudulot sa atin ng doubt yan. But sabi doon, anong ginawa ni Paul, kapatid? Kaya sabi nga, tularan natin, instead, kapatid, of doubt, he shook off the viper. Sa halip na mag-alinlangan ka, shook off the viper. Prevent the viper. Shut out the viper. Rebuke the viper. The snake, kapatid. Yun pong ginawa niya. He shook off the viper, remembering God's promises. Kaya yung pangako ng Panginoon, alalahanin natin. Isaiah 43, verse 2, it is God's promises. Amen? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita.
Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. That is God's. Amen? So, sa panahon, kapatid, na umaatake ang viper through discouragement, remember God's promises sa atin. Yan pong ginawa ni Pablo. Instead, he shook the viper and remembering God's promises of safety. It is a promises of safety. Ikaw at ako ay ligtas. Amen? Tandaan natin yon. Sa ating pagtibay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon because everlasting safety found in Jesus. Nasa atin yun. Matatagpuan natin, nakakamit natin yung everlasting safety. According to John chapter 10, verse 28 to 29. Amen? Basahin nyo na lang po yan sa bahay. Amen? So ano pong tinuturo sa ating kapatid? Let God's promises deliver you. Amen? Let God's promises deliver you. Anong gagawin? Shake off discouragement, kapatid. I-shake off natin. Amen? We must avoid, we must remove, we must shut out, we must prevent. Huwag mo hayaang ma-discourage ka. Amen? Hindi natin napansin, sira na lahat pag na-discourage ka. Amen? Amen? Gano'n na ba katinding problema ang pinagdaanan mo? Amen? Amen? Marami pa tayong pwedeng pagdaanan. Pero ito ba patuloy na magpapaalala, yung discouragement na yan po yung viper. Yan po yung atake ng kaaway. Amen? Hindi ayaw ng Diyos na tayo ma-discourage. But because of the trials and troubles na pinagdaraanan natin, somehow, tayo po ay nadi-discourage. But today, let us learn the truth of God's Word, kapatid. Amen? Shake off the vipers of discouragement. Let God's promise deliver you. Amen? Yung pangako ng Panginoon, paniwalaan mo raw. Amen? Panghawakan mo. Huwag mo ibaliwala. The reason why we are discouraged, binitawan natin ang pangako ng Panginoon. O somehow, we do not remember. O wala tayong pangako ng Panginoon. Kaya po, talagang we need to read and meditate the Word of God. Talagang malaking, kaya napakasarap. Kung titingnan natin, isa sa ipagpapasalamat natin, why we need to serve God. If we serve God, kapag ikaw at ako itong naglilingkod sa Panginoon, we will meditate the Word of God. Walang maglilingkod sa Panginoon na hindi siya babasa at magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pag hindi tayo naglingkod, pwede tayo hindi magbasa. Hindi na. Amen? Pero napakahalaga. Pag umatake ang kaaway, amen? Kailangan sagana tayo sa pangako ng Panginoon. Kaya makikita natin yung problema kapag hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos. Sa dami ng problemang umaatake sa atin. Pero tingnan natin, kung naranasan niyo yan sa dindi at maraming problema, but still, sumisiksik ka sa Panginoon. You still meditate the Word of God. You still value the opinion of God, not the opinion of people. Amen? At ang ating tiwala ay nasa Diyos. Wala sa ating lakas, wala doon sa kayamanan. Kasi minsan yun yun ang dahilan na parang ibaliwala natin kasi may trabaho, may hanap buhay, may pera, at may diskarte, may lakas. Yun yung mga hindi natin nakikita na pupuna. Pero praise God, kapatid, yun yung kailangan natin. Tinuturuan tayo. In the midst of trials, tatandaan natin kung paano diyan madalas umatake ang kaaway. To make us doubt. To discourage us. Amen? Amen? Pag sinabing discourage, to poison us. So yung papatayin tayo. Papatayin sa atin. Pag na-discourage ka na, papatayin tayo niyan. Kaya don't be discouraged, makikita natin sa Bible. Be strong and courageous. Don't be discouraged, don't be lose hope. Makikita na natin ngayon. Kasi it is poisonous. Amen? It is a viper. Amen? Hindi yan sa Panginoon. Kaya sabi doon, don't be discouraged. If we become discouraged, you will give up. Yun po yun Kaya yung give up, pag na-discourage ka na. At nakita ko si Prophet Jeremiah, a weeping prophet, talagang dumaan siya dyan. Buti nakabalik siya. Hindi niya sagana siya sa Word of God Prophet tagapangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil sa matinding discouragement sa mga problema, sa pinagdaanan niya, talagang na-discourage siya Nakahinto siya sandali, pero talagang praise God. Ganun naman kahalaga
Kapag talagang ang salita ng Diyos nakaimbak at iniingatan dyan sa pusong totoo, amen, in times of discouragement na atake ng kaaway, makikita natin yung salamat Lord. Yung mga panahon na iginugol ko sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, amen, at sa pagpapatuloy kahit na maraming troubles, ay nagbigay sa akin ng tapang at lakas to shake off the discouragement para hindi ako ma-discourage. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen? Masarap pagbulayan ang salita ng Diyos. Don't be discouraged, kapatid. Keep your faith in times of discouragement. Amen? During pray when you feel discouraged. Manalangin. Yan po ang trabaho. Yan ang ginagawa natin. Keep your faith. Pray when you feel discouraged. Naramdaman mo pa lang, huwag kang huminto sa panalangin. Amen? Sabi nga doon, remember God's promise and plan, amen, and purpose during, sa panahon ng ng trials and troubles, atake ng kaaway, alalahanin mo yung plano ng Diyos. Dapat clear sa atin. Ano ba yung plano ni Lord sa atin? Ano ba yung purpose ni Lord sa atin? Amen? Ano ba yung pangako ni Lord sa atin? Turning it into opportunity. Gawin nating opportunity, yung mga atake niya, yung mga sitwasyon nating mabigat, mga nakaka-discourage, mga nakaka-disappoint, amen, na mga sitwasyon. Huwag mong kalimutan that the evil forces will join. Kaya lalong masalimuot yan. Kaya may mga gagawin tayo, hindi pwedeng maupo ka lang. Meron kang gagawin kapag ka dumarating itong umaatake itong viper of discouragement, kapatid. Amen. Magawa natin yung patuloy na paigtingin natin ang ating pananampalataya, ang panalangin, panghawakan ng pangako, alalahanin ng mga plano ng Panginoon. At the same, sabi doon sa Philippians 1:12-14, pag binasa natin yan, basahin nyo sa GNT, turning it into opportunity. Gawin mong maging oportunidad natin. Katulad ng pandemic. Amen. Ito pong pandemic natin, talagang very discouraging situation ito. But we grab the opportunity to share the Word of God. Tingnan natin ang other side na kailangan ngayon ng salita ng Diyos. Bilang mananampalataya, ikaw at ako, not only a pastor, a leader, all of us as a believer, let's grab the opportunity to share the Word of God. We turning into opportunity itong pandemic natin. Amen? Kaya napakahalaga po. Meron tayong maganda. Sabi nga doon, kapatid, God's promise bring contentment in every situation. Kaya pag talagang alam mo yung pangako ng Diyos, kaya pag nagbabad ka, kaya nakita natin yung mga relaxed time natin, yung panahon na wala pang mga troubles, yun talaga yun. Yung babad ng salita ng Diyos. Kasi pag dumating yun, meron kang panghahawakan. Yung mga pangako niya na siyang nagbibigay sa atin ng contentment every situation. Amen? Sabi nga doon, we have strength to face all condition. According to Philippians chapter 4, verse 10-14, we have strength to face all conditions sa ating buhay. Bilang mananampalataya, kapatid, ang mga pangako, panalangin na yan, meron tayong lakas para labanan po yan. Wag mo hayaang ma-discourage ka. Amen? Amen? So, minsan papalapakan natin si Lord. Ito po yung pangalawa, mga kapatid. Ayan. Yan, oh. Yan, pag ganyan ang mukha ako, pag nakakita ako ng ganyan, madali ko itong maano eh. Pero ngayon, iba na. Kaya hindi lang natin napapansin, mas matindi ang atake niya ngayon. Mas matindi ang galaw ng kaaway. Amen? Hindi natin siya namamalayan na ang mukha niya pala ngayon is discouragement na. Yung discouragement pala na yun. Yun na pala yung viper, yun na pala yung itsura niya ngayon. Ito po yung pangalawang itsura niya ngayon, hindi na ganyan. Ito, shake off the viper of, ayan, criticism. Kinikriticize ka, inatake ka ng kaaway. O tayo mismo, pwede natin i-criticize yung ating sarili. Nagagamit tayo para tayo mismo ay atakihin. Amen? O kung tayo ay nagkikriticize, amen, tayo nagagamit ng dyablo. Kasi ang criticism, amen, that is a viper. Amen? We need to shake off the viper of criticism. Kaya hindi tayo mag-criticize. Kapag kinikriticize ka, alam mo na rin, inaatake ka ng kaaway. Amen? So, pag inaatake ka ng viper of criticism, that is poison. Gusto kanyang lasunin, gusto kanyang patayin. That's why he criticized. At yan po ang dyablo.
At pwedeng gumamit ng tao, pwedeng magamit ang mga circumstances because they join dun sa mga trials and troubles natin to criticize us. Amen? Kaya po isa yan sa tinuturo sa atin. When we say criticism, that is opposition. Amen? Disapprove. Amen? That is condemnation. Kinukondem tayo. Kinukondem ka. Rejection. Nire-reject tayo. Amen? And that is opinion. Ayan. Opinion. Opinion of others. Amen? Kaya po sa atin, we as a believers, we hold on to the opinion of God, not the opinion of people. That is criticism. Ang opinion ng Panginoon, not to criticize us. Amen? To guide us, to lead us, to inspire us. But the opinion of people, amen, it will criticize us. Amen? Kaya pagka pinakinggan mo, yan, matatangay ka eh. Kaya let's value, higit sa lahat, ang opinion ng Diyos. Kaya pag nakarinig ka ng critics, yun, kapatan mo ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon. Amen? Shake off the viper of criticism. Amen? Ano po nangyari dun sa verse 4? Sabi po ng verse 4, nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro mamamatay tao iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya mabuhay pa. Amen? Sa English, basahin ko, and when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, no doubt, this man is a murderer. Yeah. Whom though he has escaped the sea, yet vengeance suffer not to live. Amen? So yun po yung tinuturo sa atin. Na makikita natin, kapatid, shake off the viper of criticism. Amen? The reaction of the critics, ayan. Amen? Sino yung critics? That is Satan. At ang ginagamit ng diablo, yan man yung circumstances, yan man ay tao. But the reaction, the response ng criticism, no? The response of criticism, the reaction, amen? Paano sumasagot, paano tumutugon ang mga critics, kapatid? Ang mga opposition, of course, Satan is our opposition. Great opposition natin yan. Disapprove talaga yan sa atin. So, paano yan nagre-response? The reaction of the critics, tulad ng sinabi ko, no doubt this man is a murderer. A murderer. Amen? Yan po ang critics. No doubt, nung pumulupot na yung ahas at tinuklaw siya, nakaligtas kasi, naikwento na, nakaligtas sila sa bagyo, sa shipwreck. Matinding unos ng bagyo. Pero hindi pinahintulot daw ng langit na siya makaligtas. Mabuhay pa. Amen? Dahil dun sa, kasi very poisonous yung ahas na tumuklaw sa kanya. Amen? So ano po bang tinuturo dyan? The reaction of critics. Ang mga kritiko, no doubt this man is a murderer. Ano po bang tinuturo? Many are quick to judge and falsely accuse. Yan po yung tinuturo sa atin. Kaya napakahalaga nitong ma-memorize natin itong mga words na ito. Amen? We need to ponder, we need to meditate this message, kapatid. Mag-sink in ito sa ating mga puso. Tandaan natin the reaction of the critics. No doubt this man. Amen? Nakagat siya na nga, nakagat ng ahas eh. Mamamatay tao ito. Amen? Napakabilis sinabi ng critics yun. And sabi nga dyan, many are quick to judge and falsely accuse. Amen? So marami po ay napakabilis sumatol. Parang yung mga tao kanina, yung mga tribo doon na napunta nila sa Milita, sa Malta, na ito po ay humatol kaagad. Amen? Yun agad ang naging opinion nila. Amen? Na ito ay murderer. Dahil dun sa sitwasyon at pangyayari. Amen? And falsely accuse. Amen? Talagang inakusahan nila, they blame. Ayan. Amen? They charge. Amen? They condemn. Kaya nga, ang sabi dyan, are you being wrongly judged, falsely accused? Amen? Amen? So tayo po daw ba? Amen? Kumusta po ba tayo ngayon? Are you being wrongly judged, falsely accused? Paano ba natin ito sasagutin? Amen? Are you being wrongly judged, falsely accused? Talagang ito po ay
yes, pwede mong sabihin it is true. Amen? Kasi naano natin yan, na-meditate natin yan eh. Talagang don't judge. Amen? Bawal ang judgmental, bawal ang humatol. Kasi nga, hindi mo nakikita the whole picture. Ang the whole picture ay makikita sa langit. Amen? Kaya hindi mo pwedeng akusahan dahil don't judge the book at the cover, don't judge the reporter by his Di ba? At ganun din sa buhay natin, kapatid. Hindi dahil sa mga pangyayari. Dahil sa pangyayari, nakita nila, tinuka ng ahas eh. Poisonous yung ahas. This man is a murderer. Ayun. Kaya ito po ay tandaan natin. Somehow, ito po yung nangyayari. We are being wrongly judged and falsely accused. Kaya you and I, we are not judged. Hindi tayo pwedeng maghusga. Base lang sa nakita mo, base lang sa naramdaman mo. Amen? We must base on the Word of God. You are not the first, sabi doon, to endure this kind of trial. Hindi lang daw po tayo, kung tayo po ay wrongly judged and falsely accused, we are not first to endure. We are not first to experience. Hindi lang tayo nakaranas nito ang dumadaan sa ganito, kapatid. Amen? At ito po yung patunay. Amen? Jesus was constantly criticized. Even our Lord Jesus Christ, as a followers of Jesus Christ, minsan pang malaman natin, sabi nga doon, ang ating Panginoong Jesus, Jesus was constantly criticized, kapatid. Amen? Siya po ay kinriticize din. He was called by blasphemer. Ayan. Ano pa? He was accused of being leagued with Satan. Matindi po yung mga akusang inabot sa Panginoong Jesucristo. He was called blasphemer, kapatid. Siya po ay lapastangan daw sa Diyos. Amen? Siya po ay walang pakundangan. Amen? Siya ay sumpa. Amen? Ganun po ang mga accused sa kanya. He was accused of being leagued with Satan. Nakikipag-ugnayan sa Diablo. Amen? Nakikipag-ambilis po nito. Murderer, cooperate. Amen? Nakikipag-unite, nakikipag-fellowship, nakikipag-alyansa sa Diablo. Napakabilis po nitong accused na ito na dinaanan ng ating Panginoong Yesus. Amen? But according to 1 Peter chapter 2 and 3 kanina, amen? Ito po, amen? Sabi diyan, nang siya'y insultuhin, si Lord Jesus Christ, hindi siya gumanti, amen? Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta, sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos. Makatarungan kung humatol. Amen? So ito po si Jesus Christ. Remember how Jesus respond to his critics. Ganito po siya nag-respond. Hindi siya gumanti, hindi po siya nagbanta, pinaubayan niya sa Diyos. Kaya learn to entrust everything sa Panginoon. Kung meron man, kapatid, na tayo po ay dumadaan sa criticism, amen, hindi mo kailangan gumanti. All we need to do is to, ipagkatiwala natin. Ipaubaya natin ang lahat sa Diyos. Amen? Amen? Kasi ang tao talaga matapang eh. Gusto talaga tirisin din eh. Pero ito po matutunan natin. Remember how Jesus responded to his critics. As a followers of Jesus Christ, ito po tinuturuan tayo. Amen? Ano pong sabi, kapatid? Shake off the viper of criticism by looking to Jesus. Amen? Just trust, obey sa Panginoon. Patuloy tayong sumunod. Patuloy tayong ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. Huwag mo ituon sa problema. Actually, kaya tayo nagiging negatibo at nagre-response ng hindi tama kapag tayo ay mismo ay nakatuon din doon sa negative, sa sitwasyon. Pansinin nyo yon. Pag ikaw, alalahanin mo yung sitwasyon at tumingin ka doon, isipin mo, maniwala ka, you will judge people. Amen? Tayo ay huhusga, amen? Nawala na yung paningin natin sa Panginoon. Amen? But sabi diyan, kapatid, remember how Jesus responded to his critics. Shake off the viper of criticism by looking to Jesus. Fix your eyes on Jesus, not on others, not on circumstances. Others sure to fail. Kaya bigo agad tayo, failure agad tayo eh. Kapag hindi sa Panginoong Jesus ang ating paningin. Kaya we as a believers, kung ikaw ay leader as pastor, makikita mo, mararamdaman mo kaagad na nausgahan ka, itong tao na ito, malalaman mo kaagad na hindi ito sa Panginoon nakatingin. Kaya ganito yung kanyang response sa iyo. Nakuha natin? Ito yung kanyang pukol sa atin. Amen? Kasi looking to others, you will be disappointed. Kaya you will be disappointed. Kaya ang disappointment, hindi sa Panginoon yan.
Kung nakatingin tayo sa Panginoon, will never be disappointed. Tingnan mo naman, sa matinding trouble mo, tumungin ka sa Panginoon, you will never be disappointed. Sa kabila ng lahat. Ayan. Tayo ay, let's meditate the opinion of God, not the opinion of people. Makikita po natin kung paano ito lumulunas doon sa kinakaharap natin. Amen? Look to others, you will be disappointed or discouraged or defeated. Yan talagang bunga niyan eh. Kaya sa panahon yan, kumusta tayo ngayon? If we are defeated, if we are discouraged, if we are disappointed, because we are looking to others and to circumstances. So baguhin natin yan. Gawin natin oportunidad yan. Turn your eyes into Jesus. Amen? Whatever comes your way, look to Jesus. Kahit ano, nawa hindi lang tayo namimili. But learn whatever comes our way. Always look to Jesus. Always trust sa Panginoon. Huwag dun sa magagawa mo. Amen? Kaya mas magandang walang alam eh. Na talagang sa Panginoon ka na lang. Actually, yun ang dapat na mga mindset. Minsan dahil doon sa kaalaman at karunungan, tayo didiskarte doon. Sa mga sitwasyon, makikita natin masalimuot. But if we learn, try it. Na ito yung sinuturo ng salita ng Panginoon. Shake off the vipers of criticism by looking to Jesus. Paubaya mo sa Diyos. Learn to entrust sa Panginoon. Learn, di ba? Sabi nga eh, maging gawa natin ang kabutihan kahit kaaway. Amen? That is how we respond. Subukan natin yon. Sa pumupukol sa iyo, gawan mo na mabuti. Paggawa mo kaya ng cake. Paggawa, ay, di ba? Sabi ng Bible, pa! Para mo siyang sinampal. Di ba? Ganon si Lord eh. Sa kabila nun eh. Eh tayo minsan yan, hindi. If we are not looking to Jesus, if we are also looking to others and circumstances, makita natin yung balik natin. Gusto rin nating mabuwal na. Gusto rin nating, di ba? Amen? But salamat sa mga salita ng Panginoon. Masarap magbulay-bulay. Amen? Ito po yung pangatlo, mga kapatid. Hindi ko na po basahin yung verse, basahin nyo na lang po. Shake off the viper of criticism by looking to Jesus. That is how to shake. That is how to prevent. That is how to shut out the vipers of criticism. Look unto Jesus. Yun. Yun ang turo sa atin. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yan ang ginawa niya sa panahon. Matinding criticism ang sa kanya. Talagang ano yun. Amen? Kaya don't judge. Amen? Huwag tayong husga. Kasi hindi mo nakikita the whole picture. Pag nakabase ka lang, huhusga, base doon sa nakita mo, circumstances, sa mga pagkakamali, talagang, Jesus nga, wala pang mali eh. Lalo na kung may mali. But it is true. You and I, we are not perfect. Nakakagawa. Amen? Lahat magkakasala, walang hindi. May magkasala may iba, hindi nakikita. Pag nalantad, yun, parang yun ang mali. Kaya sabi ng iba, huwag kang papahuli, huwag kang papakita. Yun ang solusyon ng iba. Amen? But once again, kapatid, shake off the viper of criticism by looking to Jesus. Shake off the viper of discouragement by holding on to God's promises. Amen? Amen? Yun po yung kailangan natin. Ito po yung pangatlo. Last. Yan pa. Amen? Shake off the viper. Kapatid, ano pa? Ito po ang panibagong anyo. Nakita natin ang ahas, iba-iba rin. Diba? Iba-iba yung ahas na pinakita namin sa inyo. Lahat yung poisonous. Lahat yung mapanganib. Amen? Lahat yun ay nakakamatay. Amen? The viper of discouragement, the viper of criticism. We need to shake up also the viper of, ito pa isa, matindi rin ito po ito. According to, gusto ko basahin verse 6. Hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal. Nung kinagat si Pablo ng ahas, pumulupot sa kanya, sabi nila, ay, nag-criticize ka agad. Walang duda. Siguro mamamatay tao talaga to. Sa English nga, iba eh. Talagang sinabi ka agad doon. Talagang yung husga, matindi. No doubt, this man is a murderer. Ayan. And verse 6, hinihintay nilang mamaga si Pablo. Siyempre, nakagat ng ahas, pinuluputan. Hinihintay nila mamamaga yun. Kilala nila yung ahas eh, ng mga tribo doon. O kaya biglang mabuwal at mamatay. Yun ang in-expect nila kaagad. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyari sa kanya. Amen?
nagbago sila ng akala. Yung akala nila, biglang mamamaga, biglang mabubuwal at mamamatay. Nung tumatagal na, iba na naman. Nagbago sila ng akala. Amen? Siya'y isang Diyos. Hindi namatay si Pablo eh. Amen? However, they look when he should have swollen or fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while and saw no harm to him, or no harm come to him, they changed their mind. Yeah, madaling magbago eh. Yung mga criticism, ang diablo, yeah. They changed their mind and said that he was a God. Diyos pala ito. Kanina, demonyo ang tingin. Diba? So ano po bang tinuturo sa atin? Shake off the viper of low expectation pala ang tawag doon. Amen? Ito pong isa po sa mga viper, isa po sa mga poison, sa lason o toxic, isa po sa klase ng ahas. Ahas ng not only discouragement, criticism, but ahas ng low expectation. Amen? Ibig sabihin, pag sinabing expectation, yung kanilang inaasahan. Dahil sa mga pangyari, nakita nila yung kanilang paniniwala sa iyo, sa akin, na mangyayari sa iyo, negative, bad. Yan. Or cheap, or weak. Yun po ibig sabihin ng shake of the viper of law. Expectation, weak expectation, cheap expectation. Tandaan natin yan. Eh, hindi alam ng katotohanan eh. Amen? So as a believers, kapatid, amen? Minsan yun po ang tingin sa atin, bad expectation ang kanilang inaasahan sa atin according to verse 6. Ano po ang sabi? The natives expected Paul swell up and die. Yan po ang kanilang expectation. Dahil doon sa pangyayari. Dahil sa problema. Dahil sa trouble, even you, even I, pagka ito po nakatingin tayo hindi sa Panginoong Yesus, amen, sa mga sitwasyon natin, yun po, we expect. At minsan nababanggit talaga natin yan, ganito ang mangyayari. Kaya nangyari yun, na ganun sa sinabi natin, kasi hindi pala tayo nakatun sa Panginoon. Amen, mamaya makikita natin kung ano ibig sabihin nun. Bakit bakit naging ganito ang expectation nila kay Pablo? To swell, no? Na ito po'y mamaga, to swell up and die. Ayun. Sabi diyan, some have low expectation of you as a Christian. Bilang mga mananampalataya, dinadaanan po natin itong dinaanan ni Pablo. Low expectation. And some have low expectation sa bawat isa sa atin. Ano pong sabi? They think you'll be stumble and fall. Pag may mga problema tayo, yun kaagad yun eh. Talagang naihusga na yon, nabitawan na yan. Yan ang mangyayari. Kaya pag yan ang sinabi mo, sabihin, nakatingin ka sa problema, nakatingin ka sa tao. Nakatingin ka sa pangyayari, hindi sa Panginoon. Kaya ito po ang nagiging kaisipan. They think you'll be stumble and fall. Yan po ang low expectation. Viper of low expectation. They think you'll be stumble and fall. Amen? Ano pa? They're waiting for you to backslide. Tatandaan natin yan. Babagsak yan, isang araw. Na hindi mo alam, kaya mo nasabi yan, that is low expectation. Amen? Ito po ang reaction, response, words ng mga low expectation. Babagsak yan. Yan. Magbabackslide yan. Amen? Madudulas yan. Amen? Pero alam niyo po ba, ibig sabihin, kaya po kung unawain natin yung low expectation, kaya po hindi niyo napansin yung sinabi nung kanina, no doubt, it is a murderer. Pero nung lumaon na, nagbago. Oh my God, He is God. Nag-iba na. Ano ibig sabihin nun? Pabago-bago, ano ibig sabihin? Yan na yun eh. Eh, ito yung shake off the faithless conclusion of others. Mga faithless pala. Kaya minsan, di natin namamalayan, ikaw, tayo mismo, faithless na. Kaya ganun yung ating reaksyon sa mga may problema, may trouble, stumble and fall. Wala na yan. Sabihin, faithless.
Yun, ang sabi kanina. Babackslide na yan. Tatalikod na yan. Tatalikuran na yan ng Diyos. Wala na mangyayari dyan. Yan po yung mga faithless conclusion. Amen? Shake off the faithless conclusion. Yun po ibig sabihin ng low expectation. Faithless conclusion. Diba? Hatol yon. They never see the whole picture. Walang sino man sa atin na makakita ng, even our hearts. Hindi ko alam kung ano nasa puso mo. Hindi nyo alam kung ano nasa puso ko. Only God. Amen? Hindi pwedeng umusga. Nawa ngayong umaga, kung tayo po'y nalalagay sa ganito, amen? Tayo po'y napahusga sa kapwa. Amen? Kita natin na tayo nagkamali na doon. Amen? Don't judge people. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng husgahan. Pero kung nakita mo na the whole picture, kaso nasa langit ka na noon. Kaya sa langit po yon. Habang nandito tayo, be reminded, don't judge people. Amen? Hindi naman yun eh. Salip, pray. Care for one another, love one another, pray for one another, encourage one another, strengthen one another. Yun yun eh. At kailangan yun kasi dumadaan tayo sa trouble. Dumadaan din sa panghihina ang sino man. Nagkakamali ang sino man. Kasi pag walang mali ba, perfect yun. No one is perfect. Talagang expect natin yun. Don't be surprised. Talagang may trouble. Amen? But praise God, kapatid, ang problema kapag tayo ay faithless, yung magiging conclusion natin is low expectation. Yung ating magiging conclusion. Tayo kawawaron. Pag tayo ang faithless. Amen? Kaya alamin natin yung faithless conclusion. Amen? They think you'll be stumble and fall. Amen? They're waiting for you to backslide. Amen? Grabe, ano? Amen? But ano pong kailangan daw natin gawin, kapatid? Ito. Sa mga low expectation sa atin. Amen? May mga sa atin na bilang mananampalataya, meron daw mga low expectation sa atin. Some have low expectation sa atin as a Christian. Amen? As a leaders. Amen? But ito yung gagawin natin. Prove them wrong by being faithful to your God. Walang ibang sagot doon. So ano ibig sabihin? Don't give up. Kahit gano'ng katindi pinagdaanan mo, paano mo patutunayan yon? Ikaw dapat makita mo na rin. Nagkamali sila kasi hindi nila alam ang katotohanan. Why it happened, o anong mga sitwasyon, anong mga problema. Because, yun. Makita mo sunod, iba na naman. Kasi faithless. Diba? Ang layo ng, nakita mo yung faithless, nakita mo yung mga low expectation. No doubt it is a murderer. Oh, is God. Layo, no? Murderess, Diablo, biglang naging si Diyos. Ganon katindi yun. Kaya magugulat ka rin kung sa'yo sinabi yun. Di ba? Na biglang-bigla, He will tell you something. Amen? So, very important ang Word of God. Prove them wrong by being faithful to your God. Amen? Never give up. Kahit gaano katindi sakit. Kaya nga sa simpleng salita, nadapa ka. Hindi yan, kung ikaw ay nadapa, may katotohanan yan. Lahat tayo pwedeng madapa. Amen? Pag nadapa, bangon. Diretso ka sa Panginoon. Not give up, hindi atras. Hindi backslide, hindi stumble. Diretso. Kasi si Lord, He is our followers. He is our model. Amen? We are followers of Jesus Christ. Yun ang ginawa niya. At sa lahat ng mga critics pukol sa Kanya, hindi siya gumanti ng masasama. Minsan ganun parang gusto mo nang mag-isip kung anong ibibigay mo sa Kanyang parang gusto mo rin siyang palurin. Alam mo yun? Na hindi mo alam, nalalagay ka doon sa faithless. Amen? Na ino-open mo na yung sarili mo para magamit ng diablo. Hindi namamalayan yun eh. Amen? Kaya ito po, napakahalaga. Prove them wrong by being faithful to your God. Never give up, stand firm and steady, keep busy. Kaya talagang yung words na ito, keep busy. Kala natin simple lang. Amen? Kapag tayo po ay busy sa gawain ng Panginoon, amen? Tayo po ay abala sa gawain ng Panginoon, yan. Ito po ay nagpapala sa atin. Dito tayo lumalago. Dito tayo tumitibay.
Yun eh. Kasi sabi ko nga, pag busy ka sa Panginoon, pag naglilingkod ka sa Panginoon, talagang bukod sa obligado tayo na to read and meditate the Word of God. So ngayon, siyempre, let's have a positive thoughts doon sa bagay na yan, na magamit lalo na lumago at lumalim, tumibay. Kasi ito yung panlaban natin eh. Kailangan maging matibay ka. Pagkaunawa, pagkaalam salita ng Diyos. Kasi yun ang tatayuan mo eh. Amen? Ipuprove natin. Hindi dahil natumba na. Amen? Dapat pala nagpakita tayo rito ng boxing na, di ba? Ilang beses nang bumagsak. Nung huli, siya nanalo. Nakita na kayo noon? Parang ganun eh. Merong ganun eh. Pwedeng mangyari sa atin yun. Daming bagsak. Pero sa huli, panalo. Yung mahirap, hindi bumabagsak. Sa huli, talo. Di ba? Uy, nangyari. Panalo yun. Di ba? Kaya kung tayo may bumabagsak, don't be surprised, sabi ni Lord, talagang babagsak kayo. May trouble matindi sa inyo. Si Pedro, pero anong ginawa? Si Lord mismo nananalangin. Anong gagawin natin? Sa mga bumabagsak, panalangin din. Hindi akusahan. Ipanalangin din. Amen? Yun po yung mga balikan natin lagi, mga salita ng Diyos. Minsan, sabi ko nga sino nakaalala? Ano bang kinain natin noong January? Sino ba? Meron ba tayo sa bahay ng January? Meron? Hindi, wala ba? Meron. Ano ba mga kinain natin doon? Ha? Naligo? Ano? Outing tayo. Ano naalala niyo doon sa kinain natin ng outing? Paborito ah. Marami. Ito, halos hindi natin maalala. Amen. Doon na lang tayo sa mga medyo madalas. Di ba? Hindi natin siya, pero tandaan natin yan. Ano yung sabihin nun? Yung mga natutunan natin salita ng Diyos. Yung mga time na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na natin alam yon kung ano yung mga binasa natin, ano yung mga natutunan natin, kailan ano yung natutunan, kinain natin ng araw na yon. Amen? Pero may kinalaman yon sa tibay mo ngayon. Ha? Inihaw na talong ba? Di ba? Hindi na natin siya naalala. Pero yun po ibig sabihin. Yung panahon na wala ka pang problema, yung pagbulay-bulay mo, meditate the Word of God day and night, personal, alamin mo yung hindi lang basa, know the truth, kasi pangahawakan, kailangan naintindihan. We cannot apply pag hindi natin natuto. Hindi natin alam. Yun po yun eh. Kaya bawat kinakain natin, minsan hindi na natin siya maalala. Ito rin, sa panahon ng mga troubles, trials, amen, lumalabas yung mga Word of God na natutunan mo. Kapag yung Word of God na yun ay talagang natutunan. Kaya see to it na yung napapakinggan mo, naging malinaw sa iyo aral. Kasi sabi nga we as a believers, we have the Spirit of God. The Holy Spirit will guide us. Pero pag nag-exam ka sa school at hindi ka nag-aral, ipapaalala sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Amen? So we as a believer, kahit tayo mananampalataya, nag-aaral tayo kung nag-aaral ka sa school. Pag nag-exam, the Spirit will move in word to remind you kung ano yung pinag-aralan mo. Sa panahon natin, mga problema, yung binasa, ay nakita ko, napakasarap. I-grab mo yung pagkakataon na walang masalimuot na sitwasyon, na problema, nakakabasa ka, kung kailangan mag-double time ka, see to it na ini-imbak mo yung mga message. Kaya yung maglingkod at magpagamit sa Panginoon, it will strengthen our faith. It will strengthen our knowledge about God. Kaya sa panahon ng mga problema, makikita mo, hindi ka pupunta sa opinion ng tao. Hindi ka maaalis ang paningin sa Panginoon. Kaya po nawawala ang paningin sa Panginoon. Napupunta doon sa tao, napupunta doon sa circumstances kasi wala nang Word of God na i-guide sa atin. Pero makita natin, amen? Kasi dumadaan tayong lahat. But, hindi ko alam kung na-experience niyo na sa tindi ng problema, ang tinuturo sa iyo, sumiksik ka sa Panginoon. Meditate the Word of God. Manalangin ka, magpakatibay ka. Bumangon ka. Kaya mo yan. Ayan. Hindi ko alam kung yan ang naalala natin. Be strong ka. Magpakatatag ka. Ayan. Sumunod ka patuloy sa Panginoon. Magsipag ka sa Panginoon. Maghanap ka ng masisiran. May matindi problema mo, ha? Yan. Yun yung mga Word of God na natutunan natin. Na nakikita natin, nakakapanatili tayo doong nakatayo sa kabila ng lahat.
kahit nasaktan tayo, kahit matindi pinagdaanan mo. Hindi ka naging negatibo. Kasi if we are negative, di ba, ninanakaw yung tagumpay. Yun, huwag kang papayag na manakaw yung tagumpay sa iyo. Amen? Huwag mo hayaan yung birthright, yung karapatan mo. Alam mo yun? Yan. Kaya pumahalaga yung kaya habang wala pang matitinding mga problema, pandemic pa lang natin ay COVID, nakakabasa pa, time will come. Sa mga pwedeng sitwasyon natin, wala nang basa-basa. Pag bumasa, pugot ang ulo. Baka anong gagawin natin doon? So ngayon pa lang, hindi pa ganun kabigat. Di ba? Kaya yun eh. Yan yung relationship. Kaya napakasarap maglingkod. Bukod sa obligado ka na talagang you need to meditate the Word of God. Kaya idinideserve nating maglingkod sa Panginoon. Hindi lang para makita sino tayo, but lumago tayo, personal. Amen. Kasi sa panahon ng mga hindi natin alam, nakakaharap, hindi natin kaya, nakakayanan natin. Amen. Kasi may guided tayo ng banal na Espiritu doon sa mga salitang ating natutunan. Kasi maraming beses, kaya ko pa yan sinasabi, mostly ganun. May mga sitwasyon hindi mo na maintindihan, pero the Word of God, sinasabi sa iyo. Yung mga nahukay mong ilang taon na, nare-remind ka sa mga sitwasyon na meron ka. Amen. It will guide us. It will bless us yung mga word. The Word of God is a blessing sa atin. Talagang it is a healing. Amen. Ito yung medicine siya. Gamot siya doon sa mga problema, sitwasyon mo. Word of God ang gamot eh. Walang ibang gamot, Word of God. Kaya nga, pag may sitwasyon ka, yun. Kung ikaw ay lahat ng mga inaaral mo, talagang naging seryoso ka, makikita mo. Nagre-reflect siya sa iyo. Amen? Nangungusap siya sa iyo. Nag-guide siya sa iyo kung anong gagawin mo. Makikita mo kahit mabigat, mahirap yung sitwasyon mo. Nagtatagumpay ka. Kasi hindi ka naging negatibo. Kasi may salita na doon natin napapakinabangan yung kinain nating mga salita na hindi na natin alam kung kailan natin kinain, pero nagpo-produce siya ng tibay at pagpapala, guide, nag-i-empowered sa atin, nag-i-inspired sa atin. Kaya nga sabi ko, Lord, every time we read the Word of God, ano ba yung Word of God? Not only to information. Yun ang problema. Nawa, ngayong umaga, nakikinig ka na hindi lang para ma-inform. Amen? But the very desire of God's Word, the plan of God's Word, ito inspired us. Yun eh. The reason we are here because I want to be inspired. God's Word will inspire us, not information. Kaya every time we read the Word of God, hindi lang para magkaroon ng information, but to be inspired. In serving the Lord and trusting the Lord, tumayo, bumangon at dumiretso. Hindi nagiging big deal kahit mahirap yung sitwasyon sa buhay natin. Minsan papapalapakan natin si Lord. Kaya tandaan po natin yon. Never give up. Stand firm and steady. Keep busy always in your works for the Lord. Be strong and courageous. Sabi ko nga only one life will soon be passed. Only what done for Christ will last. Amen? Maiksi na lang ang panahon. So, let's grab the opportunity makagawa tayo sa Panginoon. Sapagkat lahat ng gagawin mo sa mundong ito, amen, isa lang ang buhay natin at isang bagay lang na gagawin natin na counted, pinahalagahan, may value sa Diyos yung ginawa natin sa Panginoon. Amen? Baka wala tayong nagagawa sa Panginoon. Amen? Ano mang ginawa mo sa mundong ito, not counted yan. Ang ginawa mo sa Panginoon, yan lang ang counted, kapatid. Amen? So as we share the Word of God, as we mentor to other people, as we teach God's Word, we are nag-i-invest tayo. Amen? Kaya patuloy tayo mag-invest habang may pagkakataon pa. Sabi nga ng Romans 10:11, those who trust in the Lord will never be disappointed. Kaya sa lahat, kung tayo man ay na-disappoint, we are disappointed because we are not trusting God. We are not fixing our eyes on Jesus. Kaya maasahan natin yon. Kung ayaw mo ma-disappoint, fix your eyes on Jesus. Look unto Jesus. Not to the circumstances, not to others. Amen? Sa Panginoon lang, kapatid. Amen? Ito po mga huling salita natin. Jesus came to give us abundant life, kapatid. According to John 10:10, di ba? Naparito ang kaaway, ang diablo, para pumatay, magnakaw at mangwasak. Ngunit naparito ang Panginoon para magbigay ng buhay. Buhay na ganap. We can have a daily victory in spite of opposition. Nakita niyo po yun? If we trust God, amen, if we obey sa Panginoon, kaya wag mo hayaan mag-disobey tayo sa Panginoon. Napadisobey man tayo, nagkamali tayo, bumangon, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. And we can have daily victory in spite of the opposition, in spite of conflict.
Di ba? Minsan yan ang reason natin, ang daming conflict, ang daming kaguluhan. Amen? But sa kabila ng mga opposition, as we trust God continually, fix our eyes on Jesus, hold on to God's promises, we can have a daily victory in spite of. Amen? The Holy Spirit equip us to win. Kaya ito ang pinakadahilan ng ating tagumpay. Hindi sa ganang atin. Hindi tayo lumalaban on our own. Amen? Tayo po'y pinaglalaban ng Diyos. Binigay niyang Espiritu na yan to equip us. Ihanda tayo, i-prepare tayo para po tayo magtatagumpay. Kaya pag-ibayuhin, patatagin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? May tao man o wala, meditate the Word of God. Personalan ito sa Panginoon. Personal relationship sa Panginoon. Itong bagay na ito. Kaya mahalaga po yon. Tanungin ka, kumusta? Baka yung iba napapalakas natin, pero ikaw hindi. Pwedeng ganun eh. Kasi we share. Ang tanong, ikaw, kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Very important yun. Mas-sure natin yun. Na-strengthen our relationship before God. Simulan mo yun sa sarili. Personal yun eh. Nawa yung ating pagpapalakas sa iba ay bunga yun na tayo malakas sa Panginoon. Very important yun. Kasi baka pinapalakas natin ng iba, but ikaw personally, hindi ka pala malakas. Di ba? Ngayong umaga, simulan natin doon sa tamang daloy ng buhay. Amen? Meron tayong banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng nagagabay, nagpapalakas sa atin. Shake off those vipers. Ayan. And experience the joy of the Lord. Why we need to shake off those vipers? Bakit kailangan nating mapigilan itong vipers na ito? Ang discouragement, ang critics, amen? Amen? Ang low expectation, amen? So sabi nga doon sa discouragement, kapatid, hold on to God's promises. Kaya patuloy pa nating alamin ang mga pangako ng Panginoon, patuloy nating panghawakan. Doon sa mga criticism natin, amen? Tingnan natin kung paano si Lord nag-response. Hindi siya gumanti. Pinagkatiwala niya lang sa Diyos, at the same time, shake off the viper of criticism, look unto Jesus. Amen? Focus tayo sa Panginoon. At the same time, ito pong mga low expectations sa atin, mga faithless conclusions sa atin. Amen? Amen? Prove them wrong by being faithful to your Lord. Be faithful to our God, kapatid. Amen? At ayan, sabi dyan, shake off those viper. If we shake off those viper, you will experience the joy of the Lord. Amen? Yun ang pinakamasarap. The joy of the Lord is our strength. Mabibigyan natin ng kagalakan si Lord, and that is our strength. Amen? So shake off the vipers of discouragement, criticism, low expectation, because it will kill you. Ito yung papatay sa atin. Why we need to? Pag hindi natin siya napatay, tayo papatayin yan. We need to shake off the vipers. The discouragement, criticism, and low expectation. Amen? Amen? By holding God's promises, by looking unto Jesus, amen? By proving them, amen? By being faithful sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng being faithful? Huwag kang huminto. Kasi yun eh. Ang umayaw, walang nagwagi na umaayaw. O walang umaayaw na nagwagi pala. Ayan. Kaya kahit ilagay natin sa isip yon, hindi po huminto ang ating Panginoon. Hindi huminto ang mga nanalo. Amen? Tulad na sinabi ko kanina, hindi man tayo nakapanood nun, yung boxing, na hindi na mabilang yung bagsak niya eh. Pero sa huli siya pananalo. Amen. Marahil pwedeng ganun ang naging sitwasyon mo. Na parati ka na lang bagsak. Pero huwag kang umayaw. Kasi mananalo ka talaga. Mananalo talaga tayo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Amen? Ingatan natin sa ating mga puso personal ang salita ng Panginoon. Amen? Yan po'y opinion ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kahit na mahirap yung sitwasyon natin, salamat at binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon. Patuloy niyo po ipanalangin ang inyong lingkod. Amen? Na Lord, once again, this coming Sunday, patuloy mo kaming bigyan ng mga salita mo. Kasi ang daming suicidal, ang daming, hindi na nila alam kung anong gagawin. Amen? Pero maramdaman natin through God's Word, na-inspired ako eh. Alam mo yun? Na maraming ginagawa si Lord. Na tinuturuan, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu. Makonsider natin, maraming bagay na dapat na i-consider. Na hindi na kukonsider pag negatibo tayo. Kaya ngayong umaga, let's continually humble. Siguro, hindi natin nakanta kanina, pero gusto ko pong kantahin. Pakanta yung kanta. Ito, alam mo po, ano ba pamagat ng kantang yan? Pangako mo. Amen, amen. Sige po, bago tayo manalangin, as we meditate the Word of God, as we
closing prayer, kantahin muna natin to. And kasi nakikita ko naman bilang hindi na tayo, halos wala namang bago. Tayo po ay matagal na at yun. Pag inaral natin, maigi kulang ang oras na binibigay natin para sa Panginoon. Amen? Thank God for the time that we have right now. Makipagniig tayo sa Panginoon. At gawin natin panalangin yung kantang ito and claim natin. Amen. Panghawakan natin. Hallelujah. Amen. Malapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon. Sabi mo yan sa Panginoon, makipag-usap tayo. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Minsan pa, Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking Yes, Lord. Wala namang iba. Ikaw lang talaga. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Yes, ikaw lang, Panginoon. Ang tugon sa aming dalangin. You are here to listen and to answer our prayer, to strengthen our faith. Pangako mo. Pangako mo, Aking, minsan pa kapatid, be reminded. God's promises is very important to hold on. Yan ang magbibigay sa atin ng tagumpay para hindi ka ma-discourage. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Alamin natin patuloy, halongkatin natin ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin yan. At pagpakailanman, Yes, siya'y tapat. ko Magpakailanman. ay Hindi tayo iiwanan, ipababayaan man ng Diyos. Man, hold on, be strong. Huwag mong iwanan ng Diyos. Pangako Mo'y aking panghahawakan. Pangako mo. Hallelujah. Pangako mo. Yes, Lord. Yes, Lord. aking panghahawakan. Yes, Lord. Hallelujah. Pangako mo Ang tangi kong sandigan. Yes. Yan lang ang sandigan natin. Pangako mo Para hindi tayo ma-discourage. tapat. At Tapat ang pangako ng Panginoon magpakailanman. Ako Ay di iwan. Yes. o Kahit anong circumstances ng buhay, just trust God. Hindi ka iwanan, pababayaan ng Panginoon. Aking panghahawak. For the last time. For the last time. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Say it from your heart. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. For the last time, hallelujah. Say it from your heart. Say it with faith. aking Panghahawakan. Give you praise, Lord. Remind us always, O God, meron kang pangako. Ang salita mo, ang Biblia, naglalaman ng mga pangako mo. Instruction, Panginoon, paano kami magtagumpay. And help us continually, Lord, to value your word, to value your instruction, your promises. You will never leave us nor forsake us. Ano pa man ang pagdaanan namin, malalim na tubig, Panginoon, hindi kami malulunod, Panginoon. Kahit apoy, Panginoon. Kahit ano. Gaano pa kadaming problema, Panginoon.
Hindi mo kami iwanan ni pababayaan. All we need to do is to trust you, O God, with all our hearts. Kaya Panginoon, kami po'y patuloy na nagsusumamo sa iyo. Kami man na nagkulang, nagkamali, Panginoon, if we fail you, we humble ourselves, we ask for your mercy and grace continually. Mahabag ka, Panginoon, patuloy mo pong igawad ang kapatawaran sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na bumangon, magtiwala at sumunod sa iyo, Panginoon. We ask for your mercy and grace. Continue, Lord, to forgive all our sins, O God. Clear our conscience, our heart, our mind, our spirit once again. Make us holy. Patuloy mo, Lord, paghariin ang banal na Espiritu na siyang nagpapabanal sa amin. Pagkabanalin mo kami, banal na Espiritu, patuloy mo linisin ang aming buhay. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan. Salamat, O Diyos. Allow us continually to grow. Continue to inspire us to obey and trust you. Lord, you want us to trust you and your words, O God. Tulungan niyo po kami. We ask for your help, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan. Proteksyonan niyo po kami sa lahat ng virus, sa lahat ng gawa ng dyablo, sa lahat ng kapahamakan. Proteksyonan niyo po ang bawat isa. Proteksyonan niyo po yung aming relasyon sa iyo, O Diyos. Proteksyonan niyo po ang relasyon namin sa bawat isa. Panginoon, sa leaders, sa workers. Proteksyonan niyo po ang bawat pamilya. Proteksyonan niyo po ang bawat trabaho, hanap buhay ng bawat isa sa amin. Continue to bless us, O God. Into your hands, Lord, I commit my whole life to you. I commit every life to you. I commit all the life of all the members of this church, even our loved ones and families. In Jesus' name we pray. We give you the full control, Lord. Samahan mo po kami patuloy. Salamat po sa habag at grasya na pinagkaloob mo sa amin. Salamat at dinako mo kami sa lugar na ito. Salamat, Lord, tulungan mo kami to keep your word into our hearts so that sin will not come in. We give you praise. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Tanggapin niyo po ang biyaya ng salita ng Panginoon once again. Once again, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.